Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 17, 2026, Monday. Kasalukuyang nakakaranas ng malakas na pag-ulan ng malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa epekto ng habagat at ang paglapit ng low pressure sa silangan na inaasahang mas lalakas pa at posibleng maging bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan nga ay nararanasan ng severe weather condition sa ilang bahagi ng bansa dito sa Luzon, kung saan marami na ang mga lugar na nakakaranas ng pagbaha. Sa Metro Manila, itinaas na ang red rainfall warning. At ngayong araw nga ay apektado ng severe heavy rains ang Metro Manila, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal at Cavite. Habang nasa significant or orange rainfall warning naman ang Zambales, Bataan, ilang parte ng Bulacan, Pampanga, ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, at inaasahan hanggang bukas ito ay mas lalakas pa. Ngayong hapon, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 1,160 kilometers east of northern Luzon. Nasa silangan pa ito ng bansa pero mahalaga na itong bantayan dahil nasa bahagi ito ng karagatan kung saan maaaring makaapekto ang galaw ng sistema sa daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas habang umiiral ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas. Ang anumang paglapit o pag-organisa ng low pressure area ay maaaring magpalakas sa ulan sa kanluran at hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyang weather picture, ang habagat ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Kapag aktibo ang southwest monsoon, ang moisture mula sa karagatan ay hinihila papasok sa bansa, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Kapag ang moisture na ito ay tumama sa kabundukan o pumasok sa mga urban areas, nagiging maulap ang kalangitan at maaaring magkaroon ng pabalik-balik na buhos. May mga lugar na makakaranas ng monsoon rains, may iba naman na occasional rains at may ilang bahagi na scattered rains and thunderstorm ang mararanasan depende sa lokasyon at lakas ng monsoon band. Mula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, August 18, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa ganitong dami ng ulan, mataas ang posibilidad ng flash floods sa mababang lugar at landslide sa mga lugar na matatarik na dalisdis. Sa Benguet, mas kritikal ang epekto dahil bulubundukin ang lugar at madaling lumambot ang lupa kapag sunod-sunod ang ulan. Sa La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng pagbaha sa mga mababang komunidad, lalo na kung may tubig na bababa mula sa upland areas. Sa Zambales at Bataan, direktang ramdam ang habagat dahil bukas ang mga lalawigan sa hanging timog kanluran mula sa dagat. Kasama rin sa rainfall outlook ngayong araw hanggang bukas ng hapon ang Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa Ilocos Sur at Abra, kailangang bantayan ang mga lugar na malapit sa kabundukan, ilog at slope areas. Sa Tarlac, Pampanga at Bulacan, posibleng magkaroon ng localized flooding sa mababang barangay, agricultural areas at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas, ang malakas na buhos ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha sa ilang kalsada, underpass, creekside communities at lugar na mabagal ang drainage. Sa Occidental Mindoro, ang ulan mula sa habagat ay maaaring maging pabalik-balik dahil bukas ito sa southwest flow. Mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, August 19, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin mananatili ang heavy to intense rainfall threat sa mga lugar na nasa western at northern section ng Luzon at sa bahagi ng Mimaropa. Kapag ang parehong mga lugar ay nakatatanggap ng malakas na ulan sa loob ng magkakasunod na araw, mas lumalaki ang epekto kahit may mga panahong pansamantalang hihina ang buhos. Ang lupa ay hindi agad natutuyo. Ang tubig sa mga ilog ay maaaring hindi agad bumaba at ang mga drainage system ay mas mabilis mapuno sa susunod na pag-ulan. Sa parehong period mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Antique. Dito makikita na mas lalawak ang epekto ng habagat papunta sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Western Visayas. Sa Laguna at Rizal, ang mga lugar na nasa paanan ng bundok at malapit sa ilog ay mas dapat bantayan kapag lumakas ang buhos. Sa Antique, dahil nasa western side ng Visayas, maaaring makapasok ang monsoon moisture at magdala ng moderate to heavy rains lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan at baybayin.
Mula Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, August 20, inaasahan pa rin ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ay nagpapakita ng tatlong lugar na ito ang ilan sa pinakamakakaranas ng paulit-ulit at matinding epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Kapag ilang araw nang nasa rainfall outlook ang isang lugar, mas tumataas ang panganib kahit hindi palaging sabay-sabay ang ulan. Sa Zambales at Bataan, ang kombinasyon ng kabundukan, baybayin at aktibong hanging timog kanluran ay maaaring magpalakas ng buhos sa ilang bahagi. Sa Occidental Mindoro, ang pabalik-balik na ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding at posibleng landslide sa mga sensitibong lugar. Sa Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, may 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Ibig sabihin, kahit ang pinakamabigat na ulan ay nakatuon sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mananatili pa rin ang moderate to heavy rainfall threat sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila at kalapit na lalawigan, posibleng may mga oras na hindi uulan, pero kapag may malakas na monsoon band na dumaan, maaaring mas mabilis lumakas ang buhos at magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Sa forecast weather conditions, ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ito ang uri ng pag-ulan na mas malawak at mas tuloy-tuloy ang dating kumpara sa ordinaryong isolated thunderstorm. Maaaring may mga oras na hihina ang ulan, pero habang aktibo ang habagat, maaari itong muling lumakas kapag may panibagong moisture band na dumaan. Sa mga lugar na ito, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide dahil sa heavy to intense rains. Sa Benguet, ang landslide risk ay mas dapat tutukan dahil sa matarik na terrain at sa posibilidad na mas mataas ang rainfall sa elevated areas. Sa La Union at Pangasinan, bukod sa pag-ulan sa baybayin, mahalaga ring bantayan ang tubig na bababa mula sa kabundukan at upland communities. Sa Zambales at Bataan, maaaring magkaroon ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga sapa, ilog at kalsadang nasa mababang bahagi. Sa Occidental Mindoro, ang monsoon rains ay maaaring magdala ng pabalik-balik na buhos sa mga lugar na nakaharap sa dagat at maaaring lumaki ang epekto kung magtatagal ang ulan sa loob ng araw. Para sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique, occasional rains ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina lamang ang ulan. Ibig sabihin nito ay may mga pag-ulang dumarating at lumilipas sa loob ng araw. May mga oras na maaaring tumila, pero kapag may aktibong ulap na dumaan, maaari itong maging moderate to heavy. Sa mga lugar na ito, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide, lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Sa Oriental Mindoro at Antique, ang epekto ng habagat ay maaaring magdala ng pabalik-balik na pag-ulan, lalo na sa mga lugar na bukas sa hanging timog kanluran. Sa Antique, dahil nasa western side ng Visayas, posibleng maabot ang mas aktibong monsoon clouds at magkaroon ng moderate to heavy rains. Para sa Negros Island region, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Western Visayas, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Mas kalat ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa monsoon rains at occasional rains sa pangunahing apektadong lugar. Pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy. Sa ganitong kondisyon, hindi pantay-pantay ang lakas ng ulan, maaaring may lugar na makulimlim lamang habang ang kalapit na bayan ay makakaranas ng malakas na thunderstorm. Para sa natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Hindi man kasing lawak ang ulan kumpara sa western section, nananatili pa rin ang posibilidad ng severe thunderstorm sa ilang bahagi. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari itong magdala ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring biglang lumakas ang ulan sa hapon o gabi, lalo na kung magiging unstable ang atmosphere at may sapat na moisture sa paligid. Para naman sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi ito pangunahing dulot ng malawak na habagat sa buong rehiyon, pero ang localized thunderstorm ay maaari pa ring magdala ng malakas na ulan sa ilang lugar. Karaniwan itong nabubuo kapag uminit ang paligid at tumaas ang moisture sa atmosphere. Kapag naging severe, posible pa rin ang flash floods sa mababang lugar, landslide sa matatarik na bahagi at biglang buhos ng hangin sa mismong lugar na tatamaan.
Dumako tayo ngayon sa forecast wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Para sa eastern section ng Mindanao, moderate to strong din ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, bukod sa western Luzon, may bahagi rin ng Mindanao na maaaring makaranas ng mas maalog na kondisyon sa dagat. Kapag may thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring mabilis lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya sa mga coastal areas sa silangang bahagi ng Mindanao, mahalagang maging maingat sa pagbabago ng panahon sa dagat. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western Luzon at eastern Mindanao. Pero hindi ibig sabihin na laging payapa ang dagat. Kapag may thunderstorm, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa mismong lugar na tatamaan. Kaya kahit nasa slight to moderate ang general condition, posible pa rin ang biglaang pagbabago sa maliit na bahagi ng karagatan. Dumako tayo sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Sa week 1 mula August 17 hanggang August 23, wala pang tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, may TC-like Vortex 1 na nabuo sa loob ng PAR at mayroon itong moderate to high likelihood na maging tropical cyclone. Inaasahan itong kikilos patungo sa Taiwan or extreme northern Luzon. Mahalaga itong bantayan dahil kapag ang isang sistema ay nasa hilagang bahagi ng bansa o papalapit sa Taiwan, maaari nitong maapektuhan ng daloy ng habagat at palakasin ng pag-ulan sa western sections ng Luzon. At kung tuluyan itong magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging Bagyong Neneng. Sa parehong week 1 period, may dalawa pang TC-like vortices na inaasahang mabubuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV2 ay inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng Tropical Cyclone Information Domain at mayroon itong moderate to high likelihood na maging tropical cyclone. Ang TCLV3 naman ay posibleng mabuo sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain pero mababa ang likelihood ng tropical cyclone development nito sa week 1. Ibig sabihin, may ilang sistemang kailangang bantayan sa paligid ng bansa pero hindi pare-pareho ang chance nilang lumakas o maging ganap na bagyo. Sa week 2 mula August 24 hanggang August 30, posibleng pumasok ang TCLV2 sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at mayroon itong moderate to high likelihood ng tropical cyclone formation. Bukod dito may TCLV4 na posibleng mabuo sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain pero mababa ang likelihood ng development nito sa week 2. Sa mas mahabang tanaw, mas mataas ang uncertainty kaya maaaring magbago ang eksaktong posisyon, lakas at galaw ng mga sistemang ito pero malinaw na aktibo ang tropical environment sa paligid ng bansa at may posibilidad na maapektuhan muli ang habagat. Ang mahalagang punto sa ganitong tropical setup ay ang indirect effect. Hindi kailangan tumama mismo ang bagyo sa kalupaan para maramdaman ang malakas na ulan sa Pilipinas. Kapag may low pressure area o tropical cyclone na nasa tamang posisyon sa silangan, hilaga o hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong hilahin ng southwest monsoon. Ang habagat ang magdadala ng moisture papasok sa Luzon at Visayas at kapag sapat ang moisture, maaaring lumakas ang pag-ulan sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyang sitwasyon, may low pressure area sa silangan ng northern Luzon at may ilang TC-like vortices na posibleng mabuo o lumapit sa mga susunod na araw. Kung ang isa sa mga sistemang ito ay maging ganap na tropical depression at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, maaari nga itong pangalanan bilang Bagyong Neneng. Depende sa magiging galaw nito. Maaari itong kumilos patungo sa hilagang bahagi ng bansa o sa area malapit sa extreme northern Luzon o Taiwan. Kung ganoon ang mangyayari, mas maaari nitong palakasin ang habagat at magdulot ng mas malawak na ulan sa
sa Western Luzon. Habang binabantayan ng mga susunod na sistema, ang pinakamalaking epekto ngayon ay mula pa rin sa habagat. Mula ngayong araw hanggang sa Thursday, paulit-ulit na nasa rainfall outlook ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Western Visayas. Ito ay senyales na ang ulan ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang araw kahit hindi pare-pareho ang lakas sa bawat oras. May mga panahon na hihina ang buhos pero maaari rin itong muling lumakas kapag may bagong monsoon band na dumaan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.